Ayun na. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman. Ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube Posty at your service. Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin nanonood dito sa Pilipinas hanggang sa mga karatig bayan natin dito sa Asia, mga nasa Canada, nasa Amerika, nasa Alaska, nasa Jupiter, Pluto, Mars, sa Middle East, sa Europe, lahat na. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Kamusta naman ang inyong mga buhay? Kamusta naman ang inyong mga pamilya? Kamusta naman ang inyong mga araw? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, kupalan, walang kakwenta-kwentang mga bagay na naman nagagawin natin dito sa ating YouTube channel. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay batumulonan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga at mga sinungaling. Mga mambubudol, manloloko, mga walang isang salita. Mga tanga, walang utak. Mga tulo laway at mga amoy panis na laway ng mga kongresista. Patulog-tulog lang dyan sa Senado. Mga gunggong na mga Pilipino. Mga utak galunggong sa Pilipinas. Mga baugang utak. At mga ipinutok na lang sana sa kumot. Lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat. Mga walang silbi, switik, salot, sa buhin, dot palam ng sinto-sinto, baliw. Mga abnoy, sabog, batak, mga kaadik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, kampo ng demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Estas. Hello! Magandang araw mga bossing. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Follow po kayo sa ating Facebook page, ang ating dalawang Facebook pages. Boss Dada Facebook page at Boss Dada 2.0. Hanapin niyo yun, yung Boss Dada, tapos merong TWOPOINT. Mga ganon, no? Yung isang ko, maarte eh. Isang channel ko, dami alam. At syempre, follow din po kayo dito. Subscribe din po kayo dito mga bossing sa ating YouTube channels. Dalawa po yan. Boss D, Boss Dada TV at ang Boss Dada Space 2.0. Mag-ano po kayo dyan. Mag-subscribe po kayo dyan. Masaya po sa mga channels na yan. Happy Saturday everyone. Oy, shout out sa lahat ng mga nakachamba ng ating live stream. O, alam nyo ba itong ating live stream? Oo, ano ito? Special ito. Special itong ating live stream. Bakit? Bakit na naman naging special? O kasi pagkatapos na itong live stream na ito, mga bossing, ano na natin ito? Pa-private na natin ito. Kaya napakapalad ninyo mga nakakapanood ngayon. Sabado pa naman. Shout out sa aking kaibigan na si Putragis. Abay, syempre naman hindi naman magpapauli ang aking tatay. Diyan sa Canada. Oo maraming salamat sa iyo, Libra Boy. Ayan si Ed Abu. Pangkape bago matulog. Mabuting pa si Ed Abu matutulog na. Ingat po lagi at Sara Duterte ang aking presidente. Ayan. Grabe naman yan. Maraming salamat sa iyo, boss Libra Boy. At syempre, hindi lang ako dyan sa may Canada may tatay. May tatay din ako sa California. Yung airpods ko na si Jacqueline na ang pogi-pogi. Ang ganda-ganda pa ng asawa. Mabuhay ka. Good morning, Boss D. God bless you. And Banateros, mabuhay kayo. Mas mabubuhay ka ng mas matindi pa. Matindi talagang mga mga taga Canada at saka mga taga USA, ha? Oo, talagang yan. Lintik ang suporta ng mga yan. Maraming salamat sa inyo. Kapag kaganyan ng ganyan, gagawin na natin to madalas. Oo, tayo ay magla-live. Tapos, pagkatapos natin mag-live, maswerte yung mga makakapanood ng live. Oo, pero syempre, yung mga hindi naman makakapanood ng live, bibigyan natin sila ng pagkakataon na mapanood pong muli ito sa pamamagitan ng pag-upload natin ng video na ito. Oo, kasi napaka-unstable ng internet dito sa Pilipinas eh. Shout out kay Owi67, mabuhay ka. Oo, sa lahat ng mga nanonood ngayon ha. Oo, dadaldal lang muna ako ha. O, kasi ganito, napaka-unstable ng internet natin kasing unstable ng utak ng presidente natin.
Minsan biglang nagahang, minsan biglang wala. O kaya napakaganda nitong streaming software na ginagamit ko kasi you can actually, ang ingay pala ng background music ko, sorry. Sobrang lupit nitong streaming software na gamit ko kasi you can go live dito sa YouTube and at the same time you can record. So nire-record niya itong aking live. Walang patid yan, walang lag, walang jitters. Walang parang uutal-utal katulad ng presidente nating Gonggong. Walang ganun. Kasi pagka minsan internet, kapag mabagal lang internet kasi bagal ng utak ng presidente natin at ng spokesperson niyang tanga. Minsan naglalaglag ganyan, di ba? Kaya nga nung nakaraan, meron tayong live na naglag. Pero nung in-upload natin sa YouTube, ay sa YouTube yung video, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Diba? Kaya ayun. Napakapalad ng makakapanood ng live. Mababasa natin ng live yung inyong mga comment. Pero syempre, mas mapalad yung mga makakapanood sa video natin. Yung mga nakakapanood sa live, gusto nyong balikan, hindi nyo na mababalikan to mamaya. O mababalikan nyo ito dyan na sa ating uploaded videos. Ayan ha. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay kayo. Kaya minsan kahit na kokonti pa tayo, nagsisimula na tayo magkwentuhan. Hindi katulad noon nung mga dating mga live streams namin, inaantay pa natin dumami para hindi naman masayang yung oras. Pero ngayon hindi, bakbakan na kagad. Umpisa pa lang bakbakan na. Kasi nga naka-record man ito, i-upload din naman natin ito mamaya. So yung mga late na makakahabol, di ba makikita nila yung mga kaganapan. Di ba? Kaya ayan, yung mga dyan, yung mga natin, yung mga bashers, kayo, pasok kayo rito, ha? Ibablock natin kayo. Ito na ang sakit ng ulo ng lahat ng mga kawatan sa gobyerno, Boss Dada. Mabuhay kayo. Hindi ako nakapag-live kahapon kasi meron akong importanteng bagay na ginawa. Pero gagawin na natin to madalas. Itong ating pag may time tayo, magla-live tayo. Kasi maganda rin man ang live, mahaba ang ating kwento. Alright, so sona na sa Lunes, mga bossing, sona na sa Lunes. Napakaganda, napanood nyo ba yung aking upload nung nakaraan? Yung Vox Populi, ang boses ng bayan. Biglang may sumulpot kaming isang malupit na guest. Ang lupit nung guest namin na yon, si Supremo Andres Bonifacio, Robin Padilla. Ganda, no? Alam nyo ba? Alam nyo ba, mga bossing? Sobrang talino. Sobrang talino ni Robin Padilla. Ang gaganda ng mga tanong namin doon. At yung mga tinanong namin kay Robin Padilla, hindi pa yun tinatanong sa kanila ng lahat ng mga nag-i-interview sa kanila. Personal, lahat itinanong natin. Hindi niya sinagot yan, yung kay Angel Locsin, pero sinagot niya yung kay Angel Locsin ng diretso. Walang paligoy-ligoy yun. Kasi tinanong namin siya bago kami magsimula. Tinanong namin siya, mga bossing, Ana. Ay, mali pala. Si Ani. Ano ba yan? Ani ba yan? Anla. Anlapore. Diyan sa Dubai. Ang galing ni Putragis ni Robin. Kasi bago kami magsimula, waiting na kami sa kanya kasi naka-receive kami ng balita na pupunta siya. Si Lito Banayo, magaling na political strategist yun. Marami na siyang mga presidenteng pinagtrabahuhan. Kaya nga alam niya kung sino talaga yung mga magaling at matitinong mga presidente. Tinanong nga namin siya, Lito Banayo, nagtrabaho ka, naging best friend ka ni Ninoy, si Ninoy. Ang sama nga daw ng loob ni Lito Banayo kasi nagpakamatay pa daw si Ninoy para sa bayan. Tapos putang ina nitong mga dilawan, kakain lang din pala sila ng ebak ni Bongbong Marcos, hayop na yan. Kaya sama-sama daw ng loob niya. Kung alam lang daw ni Ninoy, kung alam ko lang, sabi siguro ni Ninoy, kung alam ko lang na putang ina nitong mga dilawang gago na ito. Yan na, magpapakamatay ako para lang maging aso sila ni Bongbong Marcos, di ko na sana ginawa. Ang lupit, sabi nga niya, nagtrabaho ako kay Gloria, trabaho kay Ramos, trabaho ako kay Erap. Hindi lang ako nagtrabaho kay Pinoy kasi maggagalit si Pinoy at saka si Gloria. Siyempre, pangit man yun. Nagtrabaho din siya kay Pangulong Duterte. Kumbaga, halos lahat ng mga presidente pinagtrabahuan niya. Sabi niya, ibang klase talaga ito si Bongbong. Putang ina talaga ito si Bongbong. Abnormal talaga. Wala talagang utak. Sabi niya, no bias na pagtrabahuan ko man lahat yan. Pero dito kay Bongbong Marcos, kahit pilitin niya ako magtrabaho sa kanya, hindi ko gagawin. Bakit? Tangina, masisira ang pangalan mo kay Bongbong.
ikakakatanggol kay Bongbong eh. Oo, alam mo yon yung di ba katulad yan, yung mga vlogger nila mga abnormal. Sabi ko nga sa inyo, believe na believe ako, ang taas ang kamay ko, 2 kamay. Suko ako, taas ang kamay ko sa mga vloggers ni Bongbong Marcos at mga followers ni Bongbong Marcos. Hindi sila naglalamangan. Oo, wala silang lamangan, wala silang talagang pantay-pantay sila. Pantay-pantay sila ng mga pangit. Pantay-pantay sila ng mukhang mga hindi naliligo. Pantay-pantay sila ng mga parang mga hindi nagsisipilyo. Pantay-pantay sila ng mga bobo at mga tanga. O, kita mo nagsama-sama doon sa Lamay. Nung namatay na vlogger nila. Lahat ng mga bobong politiko sa Pilipinas, lahat ng mga tanga na mga tao sa Pilipinas, ando doon sila. Hindi sila talaga naglalamangan. Putang inang papangit nila pare-pareho. Sabi nila, gigil na gigil daw kami at inggit na inggit daw kami. Inggit na inggit daw kami dahil maraming nagpunta sa Lamay. Gago, ba't ka naman may inggit dun sa Lamay? Sino namang gagong may inggit sa Lamay? Alam mo talaga, putang ina, matitindi ang mga hablig ng mga tao na ito eh. May inggit ka sa Lamay, putang ina yan. Sinong gago ang gustong mamatay? Madami daw nagpunta sa Lamay. Gago, di baling walang magpunta. Di bali na mag-isa lang ako sa buhay. Di bali nang walang magpunta sa bahay. Tangina, basta ako'y buhay. Inan yan. Kung alam mo yun, di ba nag-iisip? Kung di ba kayong mga gago, sinong maiinggit sa patay? Utang ina ninyo kung nagpapainggit kayo sa patay, mga abnormal kayo. Para kayong nagpainggit na kumakain kayo ng kaning baboy. Mga gunggong. Sabi nga alam na yung mga nagpunta, yun yung mga nagko-contribute. Yung mga nagpunta doon, yun yung mga nagko-contribute at yun yung mga nakikinabang sa pagmumura ng tarantadong vlogger ngayon ay vlogger na ni Satanas sa impyerno. Yung mga nagpunta dyan, yaan yung mga nakikinabang doon sa mga pagmumura niya sa mga Duterte. Kaya yung mga nagpunta dyan, putang ina, manda kayo. Wala na kayong pag-asa. Shout out dyan sa mga nasa Australia. Choli, mabuhay ka ha. Dumating ang mga amo. Dumating yung mga amo niya, puros mga tanga. Puros mga bobo. Why do I want to be associated with a person? Bulok na pagkatao na ganun. Gusto mo ma-associate doon? Parang si Bongbong lang yan eh. Kita mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, tina mo, si Bongbong Marcos, wala pa rin nakukuhang kakandidato sa 2028. It's either ayaw niya talagang umalis sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas. Natawa ako dito sa sinabi ni Choli. Hindi na daw siya si Mima Alicia, siya na si Mumu Alicia. Ang bright nyo, ang tatalino nyo talaga ha. Kayo ng mga Duterte supporter kayo, ang tatalino nyo talaga. Ang hirap-hirap nyong kaaway. Mantakin mo sa sobrang hirap nyo kaaway, kinaiinggitan nyo na daw yung patay. Ano bang gagong maiinggit sa patay? Mga tarantado pala eh. Hindi ba? Shout out mga kababayan natin dyan sa Cebu. Mga kababayan din natin dyan sa Davao. Shout out. Mabalik ako doon sa sinasabi ko kanina kay Bongbong Marcos. Kasi wala pa siyang napipili, mga bossing, wala pa siyang napipili. Wala pa siyang napipili na kakandidato. Siguro ayaw niya talagang mapalitan siya. Akala niya haba pa yung buhay niya. Akala niya siguro kaya niya pang takasan ng karma. So gusto niya siguro talaga na panghabang buhay na siya dyan. Kaya wala pa siyang napipili or wala pa siyang napipili dahil ayaw niyang umalis or may mga napipili siya kaya lang walang may gusto. Sino ba naman ang may gusto na magtataas ng kamay mo bilang susunod na kandidato tarantado? Di ba? Ayan na nga. Nako, matindi talaga itong mga taga-Canada. Ang yayaman talaga ng mga taga-Canada. Si Libra Boy. Asawa mo ba yung nagchat-chat dyan na si Libra Girl? Grabe kayo, mga Libra kayo ha. Matalagang mga generous kayo ha. Libra Boy, maraming salamat Ed Abu. Mabuhay ka, Kuya Boss. From Kuyang Ed, ingat kayo lagi mga banateros, and hello sa mga banateros sa US at sa lahat ng mga nandito. Peace. Yan, ganyan dapat, maliwanag. Kailangan maliwanag yung ating yung mga comment natin kasi pag madilim hindi ko mabasa, malabo na mata ko eh. Diba? Maraming salamat kay Boss Libra Boy Ed Abu. At saka kay bossing kong tatay ko dyan sa San Jose, California na si Jacqueline. Mahilig talaga yan eh. Mahilig yan si Jacqueline eh. Magaling talaga yan eh. Mabuhay lahat ng mga nandito. Ano pa ba yung mga gusto nyong reaksyonan natin? May baha pala diyan sa may may baha diyan sa may Davao City.
Oh, may baha dyan sa may Davao City. May nagsasabi dito si Joy Cruz, OV67 BBM loyalist yan. Ano yan? Lahat naman kayo mga BBM, kunyari pa kayo. Lahat naman kayo bumoto kay BBM. Yang si OV67 kaibigan natin yan from Canada. Ano yan? Kasama natin yan. Kay Isko pa. Oo. Hindi, si Isko binoto niyan, hindi si BBM. Buti nga yan, si Isko binoto kayo, hindi. Binoto niya si BBM. Sabi ni Eugene, nakakalinaw talaga ng mata ang pakulay. Oo, nakakalinaw ng mata yan. Nakakalabo ng mata yung madaming chat tapos wala mang kulay. Madilim yan. Hindi nyo kayang dalhin yan sa langit. Ang lahat ng inyong mga kayamanan. Kaya bawas-bawasan nyo yan. Boss D, ano real name mo? Curious ang mga followers mo. Ang real name ko ay Daniel Padilla. Nakita niyo yung picture ko, kasama ko yung tatay ni Daniel Padilla. Nag-picture kaming dalawa, sabi ba naman sa akin Daniel. Boss Daniel. Uy, sabi ko hindi Hindi ko naman kamukha si Daniel. Kaamoy lang, kaamoy. Diba? O, sabi nga ni OV67, wala na siguro pala nang bumabay si BBM, baka wala nang botohan sa 2028 pa, hindi 2027 Oy, grabe naman kayo ha. Ano yan? Si Bongbong wala nang planong bumabayan. Yung tama niyan laging mataas. Oo, wala planong bumabayan. Yung tama niyan parang laging mataas. Follow up ng follow up niya para hindi bumaba. Ganun lang yan. Oh, anyways mga bossing, sona na naman sa Lunes. Pero bago sona sa Lunes, may nangyayari po ngayon na problema dyan sa Davao. Umulan ng matindi sa bundok dyan sa Davao. Ano ba kaibahan? Ano ba ay kaibahan ng Davao City dito sa Metro Manila? Dito sa Metro Manila mga bossing, moderno man ang Metro Manila. Ang Davao City, mix yan. Mix yan of mountains, dagat, at saka farmlands. So, kasi marami mga nagsasabi ngayon, oy, ano nga ngayon, bumabaha sa Davao. Wala namang problema sa pagbabaha Walang problema sa pagbabaha. Ang problema, yung konting baha, tapos lubog na. Konting baha, tapos rumaragasa. Yun, mahirap yan. Ay, maraming salamat sa iyo. I Eat Beans, ha? I Eat Beans. Maraming salamat sa iyo dyan sa Australia. Kumain ka lang ng beans. Ingat ka lang sa Arayuma, ha? Baka magkarayuma ka, ha? Oo. Oy, maraming salamat. Naku, ito na. Mag-asawa to si Mr. Jacqueline at saka si Mrs. Jacqueline. Watching while doing laundry. Airpat mo nagluluto sa taas while watching. Oy, airpods, galingan mo magluto, ha? Maselan yung asawa mo. Oo, ang palit niyan, pang Michelin star. Kaya galingan mong pagluluto mo, ha? Baka naman niluluto mo corned beef, ha? Oo, galingan mo, maselan yung nanay namin dyan sa California. Si Mrs. Jack. Mrs. Jack, you're amazing. I will see you again in the United States of America. Wait ka lang. Wait ka lang. Thank you very much. Mabuhay kayo. Ganyan dapat para maalwan ang buhay mo, para ikaw ay magaan ang buhay mo, kailangan ganyan ka, katulad ka na mag-asawang yan. Kita mo, ang sarap ng buhay ng mga yan. Oo, talagang ginhawa. Kasi nga nagsishare sila ng mga blessings nila. Ganun dapat. Katulad ni Josephine, ni Josepina Gozo. Kita mo si Josepina Gozo. Makakatanggap yan ng mas marami pang blessing. Di ba? Kasi nag-share siya ng kanyang blessing. Maraming salamat sa Josepina Gozo, ha? Huwag ka manggugozo dyan, ha? Masama yan. Kaya maganda ang buhay mo, pati ang lahi mo, pati ang marami kang jowa dahil ka giving. Ayun na nga. So, ang Davao City ngayon binabaha, okay man lang yung bahain ka. Hindi naman masama yung bahain kasi normal man yan. Kahit naman sa parte ng mundo, kapag umulan ng malakas, magkakabaha talaga. Ang tanong is, gaano ba katagal ang baha? Tsaka gaano ka ba katagal mag-respond sa mga ganyang klase ng mga problema ng syudad, baha? Kasi katulad yan, ang problema ng krimen, kahit naman gaano ka kahilig o gaano ka kagaling mag-control o maglabanan ng krimen, hindi naman nawawala ang krimen sa bayan mo. Kahit anong pilit mo, ang droga, di rin naman nawawala. Nababawasan mo, depende yan sa political will mo. Pero hindi yan totally nawawala. Same goes mga bossing with traffic, ganun din. Itong baha, normal man yan. Normal man ang baha. Kasi nga dito sa Pilipinas, lalo na pagka ganitong tag-ulan, pag umulan dito sa Pilipinas, sabi nga nung kanta ng Sugar Free, dito sa Pilipinas, kapag umulan, parang lahat ng tubig nandito.
Dito sa Pilipinas, pag tag-init, sobrang init. Putang ina niyan. Parang hinihinghang ka ng Diablo. Oo, sa liig, sa sobrang init. Oy, Meg Rain. Meg Ryan. Ano ba yan? Meg Ray. Maraming salamat sa shout out sa Pacific Rim Lodge 567 Long Beach, California. Oy, ang ganda dyan sa Long Beach, California. Pero madaming loko-loko dyan eh. Oo, maraming loko-loko dyan sa Long Beach na yan. Parang ano yan eh, parang LA yan, downtown LA. Kamusta naman dyan sa Long Beach, California? Mabuhay kayo ha. Meg Ray 9960. Thank you very much sa iyong generosity. Mas marami ka pang blessing na matatanggap bukas sa Makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, tuloy-tuloy yan. Oo, dahil kayo ay mabubuti ang inyong mga puso. Nasa tamang vlogger ang inyong mga donasyon. Oh. Hindi ba? Baha. Okay man lang yan. Basta importante na wala ang baha. O, kasi ang Davao City, halo yan. Merong karagatan, merong mga farm, at saka merong bundok. Matindi yung bundok dyan. Pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Oo. Eh dito naman sa Metro Manila, wala namang mga bundok dito. Ang bundok dito, nandiyan na sa may mga Sierra Madre. Oo, pero hindi naman na Metro Manila yan. Oo, Pink Fairy 88. Salamat sa iyo ha. Sa lahat ng fairy, ikaw ang fairy godmother. Maraming salamat sa iyo, Pink Fairy ha. Sa iyong generosity, mabuhay ka. God bless you. Oh, at sana bukas sa Makalawa sa susunod na linggo, mas dumami pa ang swerte mo. Pink Fairy, isa ka talagang fairy. Diba? Oh, sabi naman nito, binola pa ako nito ni I Eat Beans, oh. Sabi niya ako daw, napakatalino ko daw. Hindi ako matalino. Oo, abnormal lang ako, kaya ganyan. Oh, mas lang tayo, mas nagkakaintindihan lang tayo, kaya nagmumukha akong matalino. Oy, maganda pag-usapan yan, bago yung baha. Oo, bago yung baha dyan sa Bago yung baha dyan, sige na, patayin ko natin tong background music para maganda yung bakbakan natin. Bago yung baha, maganda yung sinabi mo. Oh, bakit ang tingin nyo ay napakatalino ni Boss Dada? Hindi ako matalino. Hindi ako matalino, normal lang ako na tao. Oo, lumaki ako sa kalsada, galing ako sa mahirap na pamilya, galing ako sa mahirap na lugar. Ako'y taga Cubao. Lihitin mo ako na taga Cubao, diyan sa Murphy. Murphy Cubao. Yang lugar na 'yan, nuknukan ng dami ng mga mababait na mga tao diyan. Kung ang mga tao sa mga lugar ninyo, yan, Tondo, Cavite, sa Paco, kung yung mga tao diyan, mga mamamatay tao. Yung mga mamamatay tao dyan sa inyo, sa amin, ninanakawan niya. Oy, Esmeralda Basay, maraming salamat sa iyo dyan sa Europa, ha. Mabuhay ka, Esmeralda Basay. Alam mo, magkaka-blessing ka, matatanggap ka mamaya. Oo. Makita mo, pag uwi ng mister mo, lilimahan ka niyan. 5. Oo, yan ang blessing na matatanggap mo dahil nag-share ka ng blessing dito. Pag uwi ng mister mo mamaya, 5, sunod-sunod, dinan mo. Magugulat ka. Salamat, ha. So ngayon, mga bossing, yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako matalino. Lang ako, marami akong alam tungkol sa mga bagay-bagay. Opinionated ako na tao. Mahilig ako magsalita. Mahilig akong makialam sa mga bagay na hindi ko naman dapat pinakikialaman. Bakit tayo nagkakaintindihan? Bakit tayo nagkakasayahan dito sa channel natin? Bakit ang saya-saya dito sa channel natin? Alam niyo kung bakit? Kaya masaya dito sa channel natin kasi nga I speak your language. Oo, I speak your language. Madaming mga magagaling na mga vloggers yan. Maraming mga technical na mga vloggers yan. Ako, hindi ako nagre-review. Hindi ako nag-aaral. Hindi, on the spot ako. Pag umupo ako dito, pag gising ko, panispay laway ko, uupo na ako dito. Oo. Tapos magsasalita na ako dyan. Kung ano yung makuha akong balita, kukuha ako ng mga balita. Kung ano yan, re-reactionan natin sabay-sabay yan. Kasi mas maganda nire-reactionan mo yung balita nang hindi ka masyadong preparado. Para kung ano yung pagkakaintindi mo dun sa balita, yun yung lalabas sa'yo. So, organic, hindi ba? Hindi ka nagre-review. Tatali-talinuhan ka. Gagawin ng iba para magmukha silang matalino sa kanilang mga vlog. Magano yan? Maaga pa. Mga siguro ilang oras pa bago yung kanilang vlog. Pinag-prepare na nila kung ano yung mga topic nila. Kaya pag nag-topic sila ganyan, naglalagay sila dyan ng mga topics nila. Topic 1, topic 2, topic 3, topic 4, topic 5, ganyan. Magagano sila. Tapos maglalagay sila, bullet point sila ng mga power words na gagamitin nila. Para magmukha silang matalino. Magsasite sila ng mga law, jurisprudence. At saka ng mga kung ano-ano. Tayo hindi. Personal experience lang pinaghuhugutan natin pare-pareho. Hindi tayo matatalino. Pero, hindi mo naman kailangan maging matalino para mapansin mo lahat ng mga nangyayari sa bahay natin. Para ba makita mo na mali si Bongbong Marcos, kailangan ba abogado ka? Kaya para ba maramdaman mo na talagang magnanakaw itong mga buwakan ng mga congressman at mga senador na ito, kailangan ba, degree holder ka? Hindi.
Kailangan alam mo talaga yung pinaghuhugutan ng tao, lalong-lalo na ng mga nanonood. Majority naman ng mga nanonood ba si Manny Villar dito? Hindi naman. Wala namang mga bilyonaryo nanonood dito. Wala namang mga scientist na nanonood dito. Wala namang mga kamag-anak ni Elon Musk na nanonood dito. Ibig sabihin, lahat tayo pantay-pantay ang wavelength natin. Kaya tayo nag-i-enjoy sa isa't isa. Kailangan mo maging matalino para maintindihan yung Tagalog? Hindi. Hindi mo kailangan maging matalino kaya para maintindihan mo ang Tagalog. Dito lamang na lamang si Senator Robin Padilla, mga bossing. Bakit? Dito lamang na lamang si Chis Escudero. Bakit? Kasi nga, pag nagsalita sila, hindi nila binubulaklakan. Akala ba na itong mga putang ina mga itong mga gunggong ng mga prosecution, akala ba nila natutuwa yung mga tao kapag nag-aano sila? Kapag nagtawag dino, nag-i-English sila na ganyan. Kala mo natutuwa yung mga tao sa ganyan. Hindi, meron akong lolo pagka English yung palabas sa TV, pinapatay yung TV. Kasi hindi niya naiintindihan Hindi naman sa tanga tayo, di tayo nakakaintindi ng English. Nakakaintindi tayo ng English. Pero bakit pahihirapan mo yung sarili mo? Mag-i-in-English ka diyan. Maglalagay ka ng mga technical terms diyan, ipapaliwanag mo ng Tagalog, pero bakit hindi mo na lang ilagay kagad yung topic mo? Yung pag-uusapan mo. Di ba? Kaya lamang na lamang si Robin Padilla sa kanila. Ngayon, makikita mo dyan sa social media, pinagtatawanan nila si Robin, bobo, tanga, ganito, ganyan. Kesyo pag nagsalita, Tagalog, ganyan-ganyan. So, ang hilig ng may mga flowery words, ang hilig ng mga highfalutin words, pero hindi man naiintindihan ng tao yan. Bukod sa hindi naiintindihan ng tao yan, hindi interesado yung tao dyan. Kaya nga gustong-gusto ng mga Pilipino, maraming mga Pilipino ang gustong-gusto si Pangulong Duterte, ha? Kasi nga si Pangulong Duterte speaks our language. Si Pangulong Duterte para siyang tsuhin natin. Si Pangulong Duterte para siyang kamag-anak natin, uncle natin, lolo natin, tatay natin. Marami tayong mga kaibigan na ganyan ang style kay Pangulong Duterte. Kahit babaero si Pangulong Duterte, kahit marami siyang chicks, nagagalit ba yung mga babae sa kanya kahit nag-aano siya? Minsan nagre-rape joke siya. Dok nga minsan mag-aano yan, minsan manghahalik yan ng babae. Bakit hindi nababastusan yung mga kababayan natin? Kasi abot ng mga kababayan natin yan Kasi ganyan tayo mga Pilipino Ano tayo makulit talaga tayo. Pilosopo tayo. Sa atin nga nabuhay si Pilosopong Tasio Hindi ba? So, ang ibig ko sabihin, between Robin Padilla na pinagtatawanan nila, tapos magpo-post sila ng pagkahaba-haba sa Facebook, natatalinuhan nila, i-chat GPT naman nila, i-Englishin pa nila. Hindi naman connect ang tao Tingnan mo yung engagement ng mga tarantado mag-post sa Facebook versus yung mga nagpo-post ng mahabang matatalinong mga salita sa Facebook. Walang nagbabasa nun. Walang nagbabasa nun, mga bossing. Katulad yung putang inang paksilika na yan. Yung paksilika na yan, pagka pinag-usapan ba natin yung hayop na paksilika na yan, maiintindihan nyo yung tungkol sa technology, tungkol sa cobalt, tungkol sa copper, tungkol sa mining. Maiintindihan ba natin yan? Kung pag-uusapan natin yung pax kupal na yan. Wala na manonood dito. Walang may interest diyan. Sa totoo lang, medyo delikado 'yan kapag napunta rito sa Pilipinas. Pero putang ina niya, ba't natin isipin natin yung problema natin pang araw-araw, mahal ng bilihin, mahal na gasolina, traffic, magnanakaw, yung mga hold-upper, yan yung mga isipin at putang ina paksili ka na yan. Bayaan mo na yan sa mga matatalino. Sila na magpaliwanag kung anong magiging pangit na dulot niyan sa ekonomiya natin. Magiging pangit yan basta hindi sa Pilipinas galing. Pangit yan. Masaya pag naka-live si Boss Dada. Maraming salamat sa iyo, Girly Bukero. Bukeo. Diyan sa Malaysia. Mabuhay ka ha. Ganun yan mga bossing. Naiintindihan ng taong bayan kapag majority ng mga Pilipino, 70% ng mga Pilipino, hindi naman bilyonaryo at milyonaryo 70% ng mga Pilipino nasa lower middle class yan, pababa. Nandoon yan. So, anong salita niyan? Nag-uusap ba sa bayan English? Hindi. Pag nagchismisan ba yung mga yan sa labas ng bahay nila English? Hindi. Tagalog. So, mas lamang yung nagsasalita ng Tagalog kesa dun sa mga nagsasalita ng English. Kaya itong mga tali-talinuhan English ng Inglesan, para kayong mga tanga, hindi nyo naaabot yung mga kababayan nyo. Kaya nga ito si Bongbong, kita mo, panay ang English sa kanyang mga sona, panay ang English sa kanyang mga speeches. Putang ina, tanga naman. Bobo naman. Hindi naman niya alam kung ano yung problema ng taong bayan na hindi niya kayang solusyonan kahit simpleng problema ng mga Pilipino. Abot ba siya na, gigil na gigil mga Pilipino sa kanya. Ang galing mag-English. Diba? Sosyal. Parang akala mo blondie ang putang ina kung mag-Ingles. Nog-nog din naman katulad ni Boss Dada. Ilocano yan nakaka-relate ang tao sa kanya? Hindi na nga siya nakaka-relate sa tao. Hindi pa nakaka-relate ang tao sa kanya. So, mas okay yung Tagalog magsalita. Kaya nga, number 1 si Senator Robin Padilla
sa senatorial survey. Bakit number 1 siya? Because people understands Robin Padilla. And Robin Padilla understands ang taong bayan. Masa si Robin Padilla, galing din naman sa hirap yan eh. Galing yan sa kulungan. So, kumbaga yan, namuhay yan among us. Namuhay siya among us. Hindi siya katulad ni Bongbong Marcos na habang panahon namuhay yan ng merong pulbos sa ilong. Ganun, relatable. Tama ka dyan, bargain shopper. Relatable, yun ang importante. Tingnan mo si Inday Sara. Si Inday Sara, sa totoo lang, kaya nami-misinterpret nila si Inday Sara kasi Bisaya sila eh. Katulad yan, yung gusto ko nang putulin yung ulo niya eh. Yung sinabi ni Baste na ulo lang naman ni Bongbong ang kailangan namin. Itong mga tatanga-tangang mga Tagalog na nga yan, putsang ina, hindi nyo pa naiintindihan. Alam nyo naman yung ibig sabihin, pero binabago nyo. Yan ba yung mga matatalino na gusto nyo? Ikaw, bilang isang normal na Pilipino, alam mo naman kung anong ibig sabihin ni Mayor Basti Duterte nung sinabi niyang ulo lang ni Bongbong ang kailangan namin. Nung sinabi naman ni Inday Sara na-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo si Bongbong dun sa isang event eh. Alam nyo naman, naiintindihan nyo naman yun. Taas ang kamay dito nang hindi nakakaintindi ng mga ibig nilang sabihin doon. Etong mga nag-i-English sa TV. Etong mga nag-i-English diyan sa kanilang mga post sa social media. Putang ina niyan, Tagalog na hindi pa nila naiintindihan. Hindi ba abnormal lang? Sila ang mga Duterte, mga Bisaya 'yan. Lihiti mo ng mga Bisaya 'yan. Alam mo yung mga Bisaya, mas magaling sila mag-English kaysa mag-Tagalog. Bakit? Bakit sila nagtatagalog kapag ini-interview sila? For you to understand. Kinausap ko na si Mayor Baste tungkol dyan eh. Nagkasama kami ni Mayor Baste. Sabi ko sa kanya, Mayor, yung podcast mo, tsaka yung podcast mo, Bisaya man. Yung mga speeches mo sa Maisog, sa Cebu, sa Davao, Bisaya man. Wala mo makaintindi niyan. Sabi ko, mas maganda sana Tagalog kasi marami pa rin naman mga Pilipino hindi nakakaintindi ng Bisaya. Although malaki ang crowd ng Bisaya, Tagalogin mo para maintindihan ng mga Pilipino. Alam mo, sagot niya sa akin, Boss Dada, saan ba ako nagsasalita? Nagsasalita ako sa Cebu. Alam naman managalog ako sa Cebu. Nagsasalita ako sa Davao. Alam naman managalog ako sa Davao. Ang salita namin dito, Bisaya. Pag nasa Maynila ako, nagsalita ako doon, magtatagalog ako. Kasi nasa Maynila ako. But kung nasan ako, irerespeto ko yung kultura. Kung nasan ako, magtatagalog ako. Ay magbibisaya ako. Kung marunong ako mag-Ilonggo, pagpunta ko ng Bacolod, mag-Ilonggo ako. Pero kung hindi, magtatagalog na lang ako. So ang ibig dito sabihin, kailangan kapag ka nagsasalita ka, siguraduhin mo na naiintindihan ka ng mga nakikinig sa'yo. Hindi ba natin naiintindihan ng English? Naiintindihan natin. But if you can speak Tagalog, why speak English? Diba? Nasa Pilipinas ka. So paano mo ngayon i-convey sa taong bayan sa mas maiintindihan nila na paraan? Kasi pag nakinig ko siya ng English, i-convert ko pa yan to Tagalog para maintindihan ko. Versus, sasabihin mo na kagad in Tagalog, sa matalinhagang salita, sa mother tongue natin, Tagalog, maintindihan ko na kagad. Hindi ko na pahirapan yung sarili ko. So lahat ng sinasabi mo word per word, maintindihan ko na kagad. Diba? So bakit ka pupunta dun sa mga English ang tali-talinuhan? Putya, hindi naman yun ang kailangan ng bayan natin. Minsan nga yung mga matatalino, sabi ko nga sa inyo, yung mga matatalino, yung pa yung mga magagaling magnakaw sa atin. Doon sila. Kaya doon angat na angat ang mga Duterte, doon angat na angat si Robin Padilla. Si Chis Escudero kahit papaano, angat siya kasi nagtatagalog siya. Abogado yan, magaling yan. Pero nagtatagalog siya kasi nga, yun yung maiintindihan ng tao. Etong mga putang ina mga tulpo na to ng mga panggap. Etong mga tulpo, mga panggap na to ng mga dati ng mga hampas lupa, ngayon nagsiyamanan na, hindi natin alam kung saan galing ang yaman. Kung mag-in-English, putang inang yan, pag pumikit ka, akala mo kano eh. Hindi ba? Pag pumikit ka, akala mo, ay puta ina, siguro, Blondie siguro to nagsasalita na ito. Siguro may mga pekas itong nagsasalita na ito. Pag bukas ng mata mo, putang ina, mukhang unggoy. Tarantado, di ba? Sometimes, you have to bend the law. Kung ng ina mo, magtagalog ka. Tagalog ka man eh. Pag nagbabalita ka naman nun sa TV Patrol, Tagalog ka eh. Kapag nagsasalita naman kayo dun sa Rapid Tulpo in Action, mga Tagalog kayo. Ba't nag-i-English kayo? Ba't pinagpipilitan nyo mag-English? Alam naman ng taong bayan na hindi kayo matatalino. Alam naman ng taong bayan, tanga kayo eh. Tapos kaya kayo nag-i-English kasi gusto nyo magtunog matalino. Mga gago, hindi naman bobo mga Pilipino eh. Alam naman ng mga Pilipino na bobo yung mga tulpo na yan eh. Alam naman ng mga Pilipino na malalakas lang ang boses ng mga yan, pero mga bakla naman yung mga yan. Alam naman ng mga Pilipino na putyang ina, manggagamit lang din yung mga yan at mga traidor, walang mga loyalty, mga putragis na yan eh.
Kapag nag-English, pag nag-English ka ba na ganun, ikinatalino mo na yan, wala ka alam sa batas. Paano mo ikinatalino yan? Sometimes you have to bend, Pucha, pag nakapikit ka ganun, totoo yan. Pag nagsasalita sila, andi dito pala yung para tayong para tayong sa Amerika eh. Pag tingin mo, pagbukas ng mata mo, tangina pangit. Minsan ganyan ako sa mall eh. Minsan namimili ko sa mall, biglang may naririnig ako, nag-i-Englishan, magjowa sa likod ko. Hey, do you like this? Do you like this pa? I think this is a little big, no? The flowers are so big. The design is not minimalistic. Ganun English-Englishan, mga islang. Putang ina niyan. Paglingon mo na ganyan, pucha si Kirara. Parang mga tanga. Hindi ba? Mga siraulo kayo, English kayo ng English. Kailangan, Tagalog tayo para magkaintindihan tayo. Bakit? Kapag ako man, mag-usap tayo tungkol sa forensic, sa data forensic. Gusto nyo ba pag-usapan natin yung putang ina, isa-isa kayo magsisialisan dyan. Pag-usapan natin tungkol dyan sa Paxilica na yan, tapos pag-usapan natin yung mga sistema sa Paxilica na kailangan mo sa isang semiconductor factory. Kailangan mo dyan ng matinding cooling system. At kapag kailangan mo ng matinding cooling system, kailangan mo ng 24 oras na matinding kuryente at saka matinding tawag dito, yung sirkulasyon ng tubig. Pag pinag-usapan ba natin, maiintindihan nyo ba ang hayop na yan? Siyempre hindi. Tiyang inang yan. Wala nang mangyayari sa kwentuhan natin, nagsayang tayo ng oras pare-pareho. Pero pag ang pinag-usapan natin, pag pinag-usapan natin doon sa problema ng bayan, mahal na presyo ng bilihin, bigas, karne, yung mga salot ng mga magnanakaw, adik, tapos itong mga kabobohan ng mga politiko natin, relate tayo dyan. Kasi pare-parehas tayo, yung di napapansin natin, parehas tayo inisip pa. Di ba? Pag tama yan, sorry, pa English, pag tingin mo, pangit. Sira pa yung sapatos. Okay man yan, practicein nyo English. Wala mong problema yan. Mga galing man tayo mag-English, practicein nyo yung English, ayos man yan. Pero kung isusub mo sa mukha ko na magaling ka mag-English para sabihin na matalino ka, gago, hindi ganun yun. Hindi sa English nasusukat ang pagiging matalino ng isang tao. Ang pagiging matalino ng isang tao, nasusukat yan doon sa nagkakaintindihan ba kayo? Baka nga ang galing mo nga mag-English pero yung nakikinig sa'yo nakanganga lang kasi hindi ka naman niya maintindihan. Paano ka naging matalino nun? Na hindi mo nga maipaintindi sa kanya yung sinasabi mo because you're not speaking the vernacular. Oy. Ashme, dyan sa Japan. Ashme, maraming salamat sa iyo, Ashme. Mabuhay ka. Oo, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong donasyon. Huwag kayong titigil huwag kayong titigil sa pagpapakulay dyan dahil pag tumigil kayo sa pagpapakulay dyan, wala na. Didilim na ang natin, ang mga panahon natin pagka ganyan. Baka makulimlim na, tag-ulan na nga eh. Di ba? Si Sir Jack, tingnan mo. Sabi nito, si Sir Jack nga, naiintindihan ko eh. Imagine mo si Sir Jack ngungo na mag-i-English pa. Mahirap na intindihin yung salita niya tapos mag-i-English pa siya. Magaling man na mag-English yun. Graduate yun ng degree holder yun sa FEU si Sir Jack. Alam nyo ba, patawa-tawa lang yun. Matalinong tao yun si Sir Jack. Imagine nyo ngongo na siya, mag-i-English pa siya. Anong kahihinatnan yung dalawa? Tangina, baka magsabunutan kayo ng katabi mo pagka ganyan. Walang hiya kayo. Sa Japan, masyado tayong sa English. Sabi nila, kailangan magaling ka mag-English para yumaman ka. Ulul, yung Japan nga, hindi marunong mag-English tao doon, ang yaman eh. Yung China, walang marunong mag-English doon, kahit yes, no, walang alam, pero ang yaman ng China eh. Tingnan ninyo, yung mga bansa na hindi naman magagaling mag-English. Hindi naman nila tawag dito mother tongue ang English. Pero kita mo ang yayaman nila. Bakit? Putang ina, hindi mo kailangan ng English para yumaman. Pero dito sa Pilipinas, putang ina niyan, gusto nila mag-English para magmukhang mayaman. Dahil dito sa Pilipinas, lahat ng tao rito panggap. Puro kayo mga panggap. Panggap na matalino, panggap na abogado, panggap na ganito, panggap na ganyan. Mga ulol, magpakatotoo kayo sa sarili ninyo. Aminin ninyo na itong administrasyon natin na ito, bulok. Tangina ninyo, pinagtatanggol nyo pa. Magnanakaw na pinagtatanggol nyo pa, mga walang hiya kayo. Simula na tayo. Grabe naman kayo, puro kayo ganyan eh. Real talk yan. Kaya ngayon, ganyan si Robin Padilla. Grabe, number 1 si Robin Padilla. Ang ganda ng interview namin kay Robin Padilla. Ulit-ulitin nyo. Kasi, sabi nga ni Robin Padilla tsaka ni Lito Banayon nung natapos yung aming interview. Humingi ako ng dispensa eh. Kasi, ang Banateros talaga, hindi yan katulad ng mga panggap na mga putang ina mga panggap na mga journalist, broadcaster na yung projection, pa project, ganyan.
Hindi kami ganun. Kung ano kami sa mga vlog, oo, medyo nililinis lang namin konti, menos damura. Pero yung personality namin sa vlog, ganun pa rin kami pagka nag-i-interview kami ng mga politiko. Masaya yung kwentuhan namin. Para ka lang nagkukwentuhan, parang kulang na lang alak. Ganun kami mag-interview, kaya tuwan-tuwa yung mga nakakanood. Kasi kung ano yung mga tinatanong namin, yun din yung tinatanong ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yun sa mga nasa comment section. O yun din ang tinatanong nila. Ganun kami mga banateros. Kaya nga, sabi nga ni Lito Banayo, sabi ko, Sir Lito, alam ko naman, disente kayong tao. Nagsisi po ba kayo na bakit kayo napunta sa ganitong klaseng interview? Puro abnormal yung mga nag-i-interview sa inyo. Alam mo, sabi ni Lito Banayo, alam nyo, ang saya. Ang dami ko ng mga interview na napuntahan. Yung mga interview daw na napuntahan niya, parang, alam mo yun, masyadong, parang kailangan niya ring, kailangan niya ring talinuhan yung sagot niya. Dahil yung mga tanong sa kanya, tsaka dahil nga, broadcaster to, kinikilala itong broadcaster na ito. So, parang medyo stiff daw siya pagka, siya, ayaw niya magkamali, di ba? Pero nung banateros na daw siya, nakasloud siya, relaxed lang siya. Yung mga sagot niya, dahil alam ni Lito Banayo na ang mga nanonood ay masang Pilipino, hindi niya kailangan gawing masyadong technical. Tagalog, wala nang Inglesan. Ganon din si Robin. Si Robin, pag nag-guest daw siya, kahit sa ibang mga oy, Arasins, maraming salamat. Real talk as always. Syempre, ganun tayo. Wala tayong dito, filter. No filter. Itong mukha ko, yan talaga yan. Yan talaga yan. Makinis yan. Medyo brown yan. Parang tsokolate. Masarap nguyain yung pisngi ko. Lasang tsokolate yan. Kulay tsokolate ako, pero masarap. Masarap yan. Makinis yan. Walang walang pores yan. Madudulas ang ang insekto. Mga walang hiya kayo. Maraming salamat Arasin sa mabuhay ka. So ayun yung sinasabi natin na sana ba ako? Wala na naman. Nalito na naman ako. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Ilagay nyo nga dyan. Pagka may nagpapakulay talaga, lumiliwanag ang mata ko eh. Nakakalimutan ko yung mga sinasabi ko. Ayun na nga. Sabi nga nila na si Robin Padilla daw, sabi ni Robin Padilla, ang saya pala sa inyo kasi ako kapag ini-interview ako, disente ako, nakaganyan ako. Pero nung kayo na nag-i-interview sa akin, ang saya pala. Ang saya pala nung ganitong kwentuhan lang, yung lang. Kaya nga tinama si Robin Padilla doon, nakalimutan niya na senador siya. Akala niya na sa inuman siya. Tinawag niya si Tariela na tinawag niya si Tariela na mapapel. Tinawag niya si Redon, hindi daw si Redon yun ang ibig niya sabihin, si Chua. Tinawag niya sila Chua, sila. Di ba for the longest time, magalang yan si Robin eh. Oy, Lynn Albano, salamat sa iyo dyan sa Japan. Domo arigato gozaimasu. Di ba? Sanay si Robin, magalang yan eh. Opo, ganun yan si Robin Padilla eh. Pero nung nakasama namin siya, 2 oras, walang iya, bakbak talaga siya eh. Nakakalimutan niya na senador siya, talagang ratrat siya ng ratrat. Pero kami marunong naman kami katulad dun. Pagdating sa impeachment, di namin siya tinatanong, si Lito Banayo tinatanong namin. Kasi mahirap eh, senator judge siya eh, so nire-respeto namin yun. Ayaw namin siyang i-on the spot. Pero ang tindi kasi nito ni Robin, nakalimutan niya na, na senador pala siya, na statesman siya. Bumulwak talaga siya doon eh. Ganyan nga galing ang mga banatero. So pagka in-interview ka talaga ng banatero, so i-expect mo unconventional. Parang hindi siya yung normal. Hindi siya yung normal na interview. Para lang siyang kwentuhan. Walang script yan. Pag upo nga ng mga guest dyan, tatanungin na namin yan eh. Mga ma'am, sir, meron po ba kayong topic na gustong iwasan? Kasi po, kung ano yung topic na gusto nyo iwasan, doon namin dadalhin. Ganun kami. Meron po ba kayong gustong iwasan? Ay, sana wag natin pag-usapan to. Okay, yun kagad yung unang itatanong ko sa kanya. Kaya nga natatandaan niyo ninyo si Isko, na-expose si Isko sa Banateros, di ba? Na-expose si Isko na magaling man siyang mayor, sabi ko nga, pero na-expose na medyo kiss-ass siya kay Bongbong ngayon. Di ba? Bakit siya na-expose? Kaibigan man namin yon. Bakit namin siya i-expose, hindi ba? Pero ganun talaga sa Banateros. Lalabas yung totoong ikaw kapag ka Banateros ang kausap mo. Wala kang maitatago sa amin. Palalabasin namin kung ano ang politika mo, kung ano ang hilat siya ng bituka mo, palalabasin namin yan. Katulad nito ni Skal 629, ni Felina Attard, at saka ni Vilma Reyes. Sana sa Israel si Vilma Reyes nanonood. Nagkakagera na dyan, nanonood pa. Maraming salamat sa inyo. God bless you. Mabuhay kayo. Ang lupit nyo talaga. Taragis niya mag-iisang oras na tayo, mga bossing. Di pa tayo nagtatapik, partida. Paano pag nagtopic ba tayo? Baka abutin tayo 5 oras na naman nito. Kaya alam nyo, kaya ayoko na nagla-live eh. Kasi nagka-carry the way ako dahil nga hindi ako planado pag nag-live ako. Hindi ako katulad ng ibang mga vlogger na planado lahat ng mga sasabihin. Ako, on the spot tayo, spontaneous tayo, wala tayong script.
Kaya kaya kong pahabain yung live natin kahit 10 oras, kaya ko magsalita rito, ganito tayo katindi. Merong ganyang vlogger sa kabila? Wala. Maraming vlogger dyan, kaya lang magmura. Murahin si Inday, murahin si ganito, murahin si ganyan. Pero yung kukonek sa inyo, yung makakakonek na parang tayo nagkukwentuhan. O, ikaw na nanonood ngayon, na nagchat-chat dyan. Di ba parang one-on-one, nagkukwentuhan tayong dalawa, ang saya. Kaya ba nila yung ganong klase ng connection? Banateros lang yan. Banateros lang may kaya niyan. Wala nang iba. Oo, dito lang yan. Oh, kung ang radio, kung nasa radyo ako, 1 oras lang ang ano ko. 1 oras lang ang segment ko. Putsaragis siya, mag-1 oras na tayo. Di pa tayo nagtatapik. Saan ka na makakita ng ganyan? Oh, walang hiya na yan. Yo, dahil diyan pinaalala nyo, magsimula na tayo. Walang hiya kayo, puros naman kayo ganyan eh. Maraming salamat sa inyong sa inyong pagtangkilik. Kasi last time nagre-record lang ako eh. Oh, medyo boring. Pero kita niyo naman pag nag-record ako, parang kausap niyo pa rin ako, di ba? Ganyan ganyan tayo para tayong artista. Oh, pero iba din talaga kapag nababasa mo yung mga comment ng live. Katulad niyan ni Mini Galvez. Oh, pagka ganyan yung mga comment, mababasa mo talaga yan. Maraming salamat Mini Galvez 2649. Mabuhay. Oh, kaya napakapalad ng mga nakakapanood ngayon. Oh, napakapalad ng mga nakakapanood ngayon. Kasi pagkatapos nito, wala na to. Marami nagba-message sa akin, "Boss, dapat wala na yung video mo." Wala na yun. Pagkatapos ng live na to, tapos na yun. O, aabangan nyo na ito sa ating upload. Kaya panonoorin nyo din yung ating upload. Lalong-lalo na yung mga upload dyan sa Boss Space Dada 2.0. Nandiyan yung ating mga bakbakan na malulupit na mga maiiklian lang. Alright? O sige na, simulan na tayo. Magandang araw, mga Banateros. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay sa Banateros Brothers. Ano bang pag-uusapan natin? Sona ni Bongbong sa Lunes. Ano ba ang ini-expect ninyo sa Sona ni Bongbong sa Lunes? Ogie ng Singapore, ano ba ang ini-expect mo sa Sona ni Bongbong? Ilagay nyo dyan sa comment section. Kasi tinanong namin si Robin Padilla dyan. Tinanong namin si Lito Banayo. Sabi namin, Lito Banayo, ano bang ini-expect mo sa Sona ni Bongbong Marcos? Sabi niya, wala. Putangin na yan, 4 na taon na nagsasalita, ang ulol na yan, wala naman nangyayari. Tinanong din natin to si Robin Padilla. Robin Padilla, bakit hindi ka pupunta? Sabi niya, 2 taon na hindi ako pumupunta sa Sona na yan. Bakit, boss? Wala naman akong aasahan sa mga sasabihin yan eh. Ano ine-expect nyo sa sasabihin ng ulol na yan? Lahat naman. Siya daw ang nagsusulat ng kanyang speech. Putang ina niyan. Siya ang nagsulat ng speech? Wala masusulat siyang gagong yan. Putang ina niyan. Tulisan niyang hayop eh. Anong i-speechin yan sa atin? Mantakin mo, mag-i-speech yan. Tas ganito, sasabihin niya, pasok. Lalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.2 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Utang ina niyan. Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas. Presidente ka ng Pilipinas. Palawakin daw natin ang tulong sa mga mahihirap. At yung malapit na maging mahirap, utang ina niyan. Mantakin mo, yan ang plano niya. Yun ang plano niya sa mga Pilipino, maging mahirap kayo. Tang ina ninyo, malapit na kayong maging mahirap. Gusto nyong makatanggap ng tulong, malapit na kayong maging mahirap. Maging mahirap na kayo para makatanggap na kayo ng ayuda mula kay Satanas. Bobo, utang ina niya. Proud kayo dito. Kayong mga vlogger ni Bongbong, lalong-lalo na kayong mga nagtatanggol kay Bongbong, proud kayo dyan. Proud kayo dyan. Baka naman sabihin nyo, hindi marunong mag-Tagalog yan kasi Boss Dada, magaling man siya mag-Ingles. Hindi man siya marunong mag-Tagalog. Ilocano man yan. Parang kay Inday Sara din, sa mga Duterte. Kaya nyo na-misinterpret yung mga sinasabi niya. Kasi hindi man yan marunong masyado mag-Tagalog. So gusto niyang kumonek sa atin sa pamamagitan nito? Gusto niya kayong maging mahirap? Ano sasabihin sa Sona nito? Mantakin mo, ganitong klase ng utak. Sunog yung utak nito eh. Kumbaga yung utak nito, overcook na eh. Overcook na yung utak nito. Tapos nagsusulat siya ng speech niya. Putsang ina niyan. Anong speech ang masusulat na ulol na yan?
Hindi nga yan makasagot sa taong bayan na sumasagot si Claire Castro eh. Kaya nga ang trust rating niya sobrang baba dahil yung aso niya tanga rin. Siyempre, di ba, tanga ka na. Di ba, tanga na si Bongbong. Oh, so ipagpalagay na natin kahit hindi totoo. Oh, ipagpalagay na natin kahit hindi totoo. Engot tong gunggong na ito. Oy, Diego Latigo, buhay ka pa pala? Walang hiya ka? Magkapit-bahay na tayo sa Bulacan, hindi pa kita nakikita. Oh, anyways, eto si Bongbong, luto na utak nito. Oh, ipagpalagay natin tanga siya. Kahit hindi totoo. Mantaki kung kumuha ka, mas tanga pa sa'yo. Kumuha ka na magpapaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa'yo, mas tanga pa kaysa sa'yo. Utang ina niyan. Di ba ganyan sila kasi raulo? Oh, ito ay i-expect nyo. Pagdating ng SONA sa Lunes. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan. Oh, putsang ina nyo. Kung gusto nyo makatanggap ng 2,000 kada buwan, kayong mga hindi pa mahirap, na malapit na maghirap, magiging mahirap na kayo, makakatanggap na kayo ng 2,000. Anong klaseng proyekto yan? Utang ina niyan. 2,000 isang buwan, pinagmamalaki mo? Loko-loko ka pala eh. Meron panukala may panukala si Cayetano 10,000 kada Pilipino ba o pamilyang Pilipino? Dinicline mo eh, tapos putang ina, puro pamimigay din palang gagawin mong hinayupak ka. So kayong mga malapit ng maghirap, putang ina ninyo, malapit na kayo magka-2,000. Ayan ang greatest achievement sa buhay nyo. Mantakin mo, may kaya ka, para matulungan ka ni Bongbong, maramdaman mo man yung serbisyo niya, kailangan mo maging mahirap. Ganon ang gusto mangyari ni Bongbong sa atin, maging mahirap tayo lahat. Oh. Sino dito gusto ng 2,000? Kung sino dito gusto ng 2,000, maghikahos ka muna sa buhay. Kung nakakaraos ka sa buhay, kailangan mo maghikahos para makatanggap ka ng tulong galing sa gobyerno. Kung mayaman ka na, wala ka na. Kung nandudong ka na sa kung medyo may trabaho ka na, medyo middle income earner ka na, wala ka na, wala kang kwenta sa akin. Ang may kwenta sa akin, yung mga mahihirap lang kasi bibigyan ko ng 2,000 para iboto kami sa 2028. Puta ina ninyo kayo mga wala kayo. Gusto niyo makakakuha na 2,000? Maging patay gutom kayo lahat. Sabi nga dito 12K daw eh, 12K. Yung 12K daw naging 2K na lang. Pucha, 10,000 na naman ibinulsa, ganun ba 'yon? Di ako nagsabi niya na. Ito ang mga nagsabi, ulitin natin. Pakin din natin ang ating suporta para sa 2.2 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Sila ay makakatanggap ng 2,000. Malapit na maging mahirap. Ano na naman sasabihin nyo? Na si BBM, Boss Dada, ano ka ba naman? Si BBM, hindi man niya kasi magaling mag-Tagalog, kaya intindihin nyo na lang. Magaling niya mag-Ingles. Ganun ba? Magaling siya mag-Ingles? O tingnan nga natin kung talaga magaling siya mag-Ingles. Ha? Eto, pasok. Kasama niya dito, mga Amerikano. Dito sa dito sa meeting na ito. Ha? Sa meeting na ito, ang kasama niya rito, mga Amerikano. Si Rubio yata ito eh. Si Rubio. Mga Amerikano kasama niya rito. Tapos itong mga nandito sa kabila. Dito sa kaliwa, kasama niya dyan yung mga Onax, mga kano. Tapos dito naman sa kanan, kasama niya rito yung mga bugok na katulad niya. Yung mga nasa gabinete niya. Ngayon mga bossing, sabi niyo hindi masyado magaling magtagalog si Bongbong, English, magaling. Tingnan niyo yung English niya rito. Tingnan niyo yung English niya rito kung maiintindihan niyo. Pasok. Welcome you to the Malacanang Palace and to Manila. And how very happy we are that what we know was your... Putang ina niyan. Magaling yan? Ha? Yan ba yung magaling mag-Ingles, mga bossing? Yan ba yon? Yan yon? Ha? Welcome you. And I know we're busy. Welcome you. Okay nang ina niyan, presidente ka ng Pilipinas, para kang natatae pagkausap mo mga Amerikano. Mas magaling pa si Diego Latigo mag-English sa'yo. Di ba? Tagalog na, hindi mo na maintindihan. English, di mo maintindihan. Putang ina, to, alien? Welcome you. You all, welcome you here. And I know that you are, mas magaling pa si Pacquiao mag-English dito, boy. Yan ang problema. Tapos magsusulat to ng SONA niya. Anong susulat nito? Ako, iharap mo ako diyan kay Powell. Alam ko na sasabihin ko eh. Sino ba to? Si Mr. Rubio. Hey, Mr. Rubio, how are you? Good morning. Thank you for coming. You have money? Give me money.
Oh. Matay mo, you are being represented by this person, by this kind of a leader. Matutuwa ka? Puta, ano nasa isip ng mga kano? Akala ko ba itong mga Pinoy, akala ko itong mga Pinoy maayos ito mag-in-English. Dito pa tayo naglagay ng mga BPO natin, ha? Lahat ng mga call centers natin, halos karamihan nasa Pilipinas, ha? Kaya ba't ganito yung leader nila, hindi mo mag-English? Paano ginagawa ng mga call center agents ng mga Pilipino dyan sa mga call center na inilagay natin sa Pilipinas? Ano yan, ganito? Utal-utal din sila. Well, tang ina niyan. Oh, ulitin natin para maintindihan. Baka sakali maintindihan niyo, baka ganito usapan nila sa planet Namek. O baka ganito usapan nila sa Mars. Oh, pakinggan nyo. Once again, welcome you to Once again, welcome you. the Malacanang Palace and to Manila, and how very happy we are that Very happy it is we are. Anong very happy it is we are? Utang ina, mahina na naman daw internet ng utak mo, boss. Oo, para kang tinitira sa puwet. Sabi ni Diego Latigo habang nagsasalita, parang may bumabayo sa kanya sa tumbong eh. Thank you for coming. Utang ina niyan. Kasi presidente yan. Proud ka, presidente mo ganyan? Si Pangulong Duterte noon, may mga slur siya. O nung panahon, kasi medyo matanda na eh. 70 years old na eh. So, minsan nag-slur na siya. Minsan labo-labo na rin yung train of thought niya. Pero ito matindi. Ito putang ina, parang pinipenjuts eh. Habang nagsasalita eh. in all what we know was your very, very busy schedule and all the important work that you're doing, that you have found the time to visit with us, especially as since the Philippines now holds the chair for ASEAN, and there really are a great many issues that. Ano great? There really are great many issues. Kung tangina, kailan pa naging great ang issue? Josephine Gueco. Mabuhay ka. Buti nakahabol ka. Putang ina niyan. There are many great issues. Walang hiya naman talaga. Ano pa? Really, that have to be dealt with, and I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit. We watched the news and we are glad that you're able to find time. Ano yun? Nanood siya ng balita at nakita niya at masaya siya na nakahanap sila ng oras para sa kanya. Sa balita ba yun? Putang ina niyan. Kaharap mo mga leader ng ibang bansa. Sa mismong bayan mo nagtae ka. Tanginan yan. Ano yung sinabi niya dito, you watch the news? But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit. Tanginan yan. Ilang minuto? 1 minute and 5 seconds. Sasabihin mo lang, thank you for coming. We appreciate that even though you are busy, you still find time to visit us. We feel very important. Thank you very much, sir. Simple as that. Ano mahirap doon? Kailangan mo rocket scientist ka dyan. Akala ko ba, hindi to masyadong magaling magtagalog? Kung hindi to magaling magtagalog, kaya nagkakamali siya sa mga Tagalog niya, naintindihan na natin, hindi pa siya marunong mag-English. Hindi na siya magaling mag-Tagalog, di pa siya magaling mag-English. Putang ina, ano to? Gano'n na lang tayo? Mag-gangsta sign na lang tayo? Ganon? Walang hiya kayo? Klasin to. Ito yung pinagmamalaki ninyo na maganda Pilipinas. Ina, magsalita lang, makipag-usap lang. Mas magaling pa makipag-usap ng English yung anak ko dito. Yung anak ko pag nag-English, putang ina niyan, umaalis ako eh. Walang hiya. Anong sabi dito ni Rubio? Well, thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on a
great job in hosting this conference, which in Yeah, simple. Well, thank you for having us. I would like to congratulate you for successfully hosting the ASEAN. Di ba? Simple. Ganun lang. Eh, mga Amerikano man yan. Pag pinagtagalog mo yan, di rin marunong yan eh. Tangina, ganyan ang sasabihin yan. Sa English lang bang magaling yan eh. Pag pinagtagalog mo yan, di rin marunong yan. Anak ng tinapay, presidente niya, Tagalog na, hindi pa marunong. English, di marunong. Ano yung Pranses? In addition to being so critically important for the region, provides us the opportunity to interact with so many countries. It's also important to be here. I think just 3 weeks into our new ambassador here, who I know is going to do a great job. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high Ina, nakatingin lang si Bongbong, wala naintindihan yan. Wala naintindihan yan. Oh, huwag natingin yan gano'n. Putsang iniisip niyan kung gaano karami yung sisinghutin na naman niya mamaya. Di ba? Gano'n yan. Naanganga yan. Pero iniisip niya kung anong ulam mamaya. Saan ako magpa-party. Lumilipad utak niyan. As simple as welcoming your visitor. As simple as that. Welcome to the Philippines. Thank you for coming. I know you're busy. Oh, but you're still here. We feel very important. Thank you. I hope you like what you're seeing. Puta, ganun lang eh. Barok yung English na yun, pero mas okay yun kaysa siya. Walang ganun. Pucha yan, walang hiya. Oh, eto, magsosona sa Lunes. Ano i-expect mo? Oh, ano pa sasabihin? team. We had a very positive meeting last year in Washington, and then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years, and it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment. Kita mo yung ulol, gumaganon-ganon. Kala mo si Stevie Wonder. Putang ina nito, lasing yata eh. Walang yan na yan oh. To the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are. Puta, meron pa siyang living the curse. May living the curse. Sumpa. Gago, ikaw ang sumpa dito eh. Ikaw ang sumpa ng Pilipinas. Puta, ragis yan. Living the curse kapag nalalamang ulul ka. Oh. Right in the middle of them. It doesn't sound like a curse, but it turns out that it is. It doesn't like we're living in a curse, but it doesn't sound like a curse. That it is. Dahil mo kasi sinasabi. Tangina gusto mo na nang magtunog matalino, hindi mo kailangan magtunog matalino. You just have to convey what you want to say. Puta, hindi mo na kailangan bulahin yan. Kanu yan eh. Abnormal ka ba? Oo, sabihin mo lang sa kanya, yes, and we are always loyal to you. We are your lapdog. Oh, and we will do whatever you want us to do. If you want us to fight China, we will fight China tomorrow. If you want us to jump, we will jump high. We will not ask. We will not ask why. We will just ask how high. Mga ganun. Spencer Lacalle, di ko maintindihan ang English mo. Ayun na nga. Kaya nga hindi nga ako nag-i-English eh. Anak ng tinapay na yan. Kung yung English ko hindi mo naiintindihan, di lalo na to si Bongbong. BBM talaga eh. Walang hiya oh. Oh. In any case, we putang ina, nag-remix na naman. Para ka na naman yung CD na nabili sa Recto, pirated. Lumulundag-lundag na naman. Inang niya, nagbubudots ka na naman. to bring together. Wala na, nagtinginan na yung mga kano eh. Ha? Ano sinasabi nito? Putang ina, 2 minuto na tayo rito, wala pa tayo, hindi pa tayo nagkakaintindihan. Oh, tinan nyo. Oh, yan oh, kita nyo sa screen. Oh, naglulumingon na yung kano eh. Putang ina nito, niloloko na tayo nito. Hindi tayo naiintindihan eh. Oh, tinan mo, ang sasabihin. That is only growing, and in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Ano sinabi? We are here to reaffirm our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Oh, rest assured, Mr. Representative. That what was talked about in Washington
is an ironclad. We will remain as your little brown brothers. And we will fight alongside you in any battles. Tangina, ganun ang sagot. Walang hiya ka talaga, oh. O, anong sagot niya? Anong sagot? Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are, right in the middle of them. It doesn't sound like a curse, but it turns out that it is. In any case, we are try. We are living in a curse. It's not like a curse, but it is a curse. to bring together ASEAN, especially actually what it already the entire process was a product of the lessons learned during the pandemic. Walang hiya ka. Yan lang palang gagawin mo dyan. Yan lang palang gagawin mo dyan. Tapos gusto mo maniwala kami sa'yo. Sus, Diyos mio. Ayun na nga, mga bossing. Hay, SONA. Anong mga pag-uusapan sa SONA? Eto na. Panoorin na natin. Ano yung mga nangyari noong nakaraang mga SONA? Pasok. Ang SONA, ang State of the Nation Address. Ito sabihin nyo na naman, ikaw na naman, boss dada, inaapi mo na naman si Bongbong. Putang inang yan, magagalit ka, inaapi natin si Bongbong. Ang yayabang nila. Ang yayabang ng mga yan, hindi nga, inaapi rin tayo ng mga yan, mas matindi pa pang-aapi ng mga yan sa atin kung murahin tayo ng mga content creator nila, lintik, tapos sasabihin nila si Inday, bobo, si Robin, bobo, si Duterte, bobo, lahat sa kanila, bobo. Pero ito si Bongbong, magaling. Okay na, paano naging magaling yan? Kahit na walang sakit yan, parang, kahit walang trangkaso yan, parang may sakit Hindi ba? So, sa atin naman, sinisiraan mo na naman ba presidente natin? Hindi. Sisiraan mo pa ba yan, yung ganyan? O inaano lang natin, ine-expound lang natin yung mga napapansin natin tungkol sa kanya. Paano ba ipagtatanggol yung ganyan? Paano mo sasabihin magaling yan? Tangina, mas magaling pa sa kanya mag-English yung Prime Minister ng Malaysia. Yung presidente ng Vietnam. Yung Taiwan, yung presidente ng Taiwan. Mas magaling pa sa kanya mag-English, mas magaling pa sa kanya maipag-usap. 4 na taon na to sa serbisyo. Tatay nito, presidente 25 years. Mantangin mo sa 25 years sa presidente yung tatay nito, ang galing magsalita ng tatay nito, 2 oras, 3 oras. Parang vlogger yung tatay nito. Nagsasalita dire-diretsong English, walang kopyahan. Tapos puta, wala siya namana kahit isa. Alam mo, bukod tangi ang namana ni Bongbong. Isang bagay. Sa dami-dami ng trait ng tatay niya, sa isang bagay lang siyang mas magaling. Magnakaw. Oo. Yun lang. Yung talino ng tatay, galing ng tatay, utak ng tatay, lahat ng galing na meron ng tatay, putang ina niyan, tulog siya nung ipinamana. Gumising na lang siya nung ipinamana yung kung paano magnakaw. Yun lang. Wala siya ibang nakuha sa lahat ng leksyon nung tinuturuan siya ng kanyang ama. Bukod dun sa isa. Parang ako din nung nag-aaral ako, ang hilig ko pag recess na. Dun lang ako interesado pag recess. Ganon din siya. Tinuturo ng tatay niya kung paano maging magaling statesman, paano patakbuhin ng bayan, solusyonan ng problema ng mga Pilipino, magpapatayo tayo ng maraming ganito. Vision for the Philippines. Putang ina niyan. Walang laman, walang na-absorb ang gago. Tapos, nung sa dulo na, sabi niya, okay, sa kabila ng lahat ng yan, ng mga magagandang ginawa at gagawin natin para sa bayang Pilipinas, magnanakaw tayo konti. Magnanakaw tayo konti. Konti lang, konti lang. Siyempre, nagtrabaho ka para sa bayang Pilipinas, nakaw ka konti. Tangina niyan, yun na naintindihan niya yung nakaw. Yung nakaw lang, yung salitang konti, hindi na naman niya narinig. Magnanakaw ako, let's go. Tangina, let's go. Ngayon din, masusunod kamahalan. Diba? So ano ang kalagayan ng SONA sa Lunes? Pasok. Ng Pangulong Marcos. Bakit po ito makahulugan? Isang taon na kasi mula nang gawin ng Pangulong Marcos ang kanyang talumpati tungkol po sa flood control scandal, ang binansagang mahiya naman kayo speech. Mahiya naman kayo. 2025, mahiya naman kayo. Putang ina. Parang sinabi niya na, yan lang ninakaw nyo, mahiya naman kayo. Damihan nyo pa. Hindi man tumigil yung pagnanakaw Hindi naman, wala naman nakulong
Gumastos pa tayo ng 40 million dun sa ICI eh. Di ba? 40 million daw yata yung budget nun, yung ICI. Ano naman nagawa ng ICI? Wala naman. O, ina, mahiya naman kayo. Nanggaling pa yung salitang mahiya naman kayo doon sa walang hiya. Mahiya naman kayo, ang konti pa ng ninakaw nyo, damihan pa natin. Yung 2027 budget, dagdagan pa natin ng mga 600 billion. Oh, di ba wala tayong nagawa ng 2023, 2024, 2025, walang bagong ospital. Oo, walang bagong infrastruktura, walang bagong mga tulay, walang bagong mga highway. Oh, wala tayong nagawa. Magkano yung budget natin? Tinaas natin ng sobra-sobra, 3 trilyon yung itinaas natin. Dagdagan pa natin ng 600 billion para sa 2027. Oo, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, nagtira pa kayo. Ubusin natin lahat. Patay. Dito siniwalat ng Pangulo na bilyon-bilyon ang ninakaw sa mga depektibo at ghost flood control projects. At sa mga sumunod na araw, lalo... Oy, grabe naman kayo. Sabi may project isang footbridge dyan sa may Quezon City. Putang ina yun, nagtaas ka ng 3 trilyon. Ang budget ng Pilipinas for the longest time, 4 trillion lang, 4 trillion. Yung kalahati ng 4 trillion na yon, kinuha sa ano natin, kinuha sa mga buwis. Yung kalahati, inutang natin. Tangina, dinoble niya. Yung budget na 4 trillion, ginawa niyang 7. Tapos ang nagawa, isang footbridge lang. Grabe naman kayo. Ilan ba elevator ng footbridge na yun? Iisa daw, hindi pa gumagana. Walang hiya na yan. Naging mainit ang Pangulo sa issue ng flood control. Wala raw special treatment. Abangan daw at may mga mapapakulong na big fish bago ang Pasko ng 2025. Yun ang sinabi niya. Hindi merry. Hindi magiging merry ang Christmas nyo. Uta, ginaya niya pa si Pangulong Duterte. Di ba si Pangulong Duterte, meron siya nakaupo. Para sa mga kriminal. Oh, para sa mga kriminal. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ito na ang huling Merry Christmas nyo. Oh, di ba? Ganun ang ginawa. Gumaya siya. Maraming makukulong. Hindi magiging merry ang Christmas. Putang ina niyan. Walang nakulong. Nasangkot sa flood control. Lahat ng nakulong, tangina mga kalaban nila sa politika. Walang hiya talaga, di ba? Isa pang binitawang pangako ng Pangulo, hindi raw ito pakitang tao, hindi raw ito optics. Anya, we file cases to put people in jail. Pero matapos ang isang taon, sino na nakulong? sino-sino na po ang mga opisyal na nakasuhan at nakulong sa mga flood control project scam. Ang listahan po ng mga mataas na opisyal na nakulong ay maiksi pa rin po. Tangina, isang taon. Ito lang ang mga nakakulong. Tapos, katarantaduhan pa. Si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla na inilaglag nila noong nakaraang eleksyon. Si Bunuan na leader ng sindikato sa DPWH na magiging state witness na. Si Henry Alcantara na sindikato, membro ng sindikato sa DPWH na magiging state witness na. Itong JP Mendoza at saka Bryce Hernandez, ito yung mga bagman nila. Ito yung mga hindi magiging state witness. Kasi nga, dito sa kaso na ito, kung sino yung least guilty, sila yung mastermind. Yung mga most guilty, DZ Domingo, salamat sa'yo, yung mga most guilty, mga bossing, nasa labas. Papaano magiging most guilty ang Jinggoy Estrada? Ang Bong Revilla? Nagre-release ba sila ng pera? Ang ginagawa lang naman ng Jinggoy Estrada at ng Bong Revilla, gumawa ng mga project. Let's say for example, meron talaga silang connection dito sa mga proyekto, mag-request ng project. Trabaho man nila yan. Trabaho ng lahat ng senador, mambabatas na mag-request ng proyekto. O, ngayon, ang DPWH ang mamimili ng mga proyekto kung sino bang senador, congressman ang papaboran nila. Saan sila hihingi ng pera para pondohan ang proyekto ni Bong Revilla o ni Jinggoy Estrada? Sa Department of Budget and Management. DBM ang mag-i-issue ng pera sa kanila para gawin yung mga proyekto ng dalawang ito. Sino ang amo ng DBM? Makakapag-release ba ang DBM ng pera nang walang pirma ng presidente? Hindi. Therefore, ang nagre-release ng pera, presidente.
Nire-release ng pera ng presidente ang pera papunta rito sa sindikato sa DPWH para gawing ghost project yung mga proyekto. Ganun. Paano mo masasabi si Jinggoy at si Bong Revilla ang mastermind? Well, di naman sila unang-una sa lahat pumirma ng budget. Di naman sila ang nag-allocate ng mga budget. Gumawa man lang sila ng mga project. Parang ako, senador ako, anong project ko? Gusto kong gumawa ng 10 basketball court dahil ako, ang advocacy ako, maging basketball player lahat ng Pilipino. Oh, so meron akong 10 basketball court. May pera ako para pampagawa ng basketball court. Wala, magre-request ako sa gobyerno. Pag inapprove ng gobyerno yung proyekto ko, popondohan na yan ng DBM at saka ng DPWH. Oh, sa ribbon cutting, nandoon na ako. Proyekto ko yan eh. O, di ba? So, paano naging most guilty itong mga to? Ba't nakakulong? Si Romualdez, hindi pa nakakulong. Si Saldico, hindi pa makakulong. Si Bongbong, ayan, uutal-utal pa dyan. May mansyon sa Bukawi, si Alcantara. Eksakto. Eksakto. Yung mga, ito kasi ang mga sindikato talaga, DPWH. Di ba naikukwento ko na yun sa inyo, ng DPWH, sila ang sindikato, naghahanap yan ng mga congressman, senador, na sasabihin nila na, gusto mo, yung project mo yung unahin ko, commission mo ko. Bigyan mo commission. Oh, ganun ang style dyan. O, sasabihin mo si Jinggoy, si Bong Revilla. O, sabihin na natin, si Jinggoy at si Bong Revilla, nangumisyon din sila. Sila ang most guilty. Kung nangumisyon lang sila. Ang guilty dito, yung nag-ano sa kanila, yung itong mga taga-DPWH na nilansi sila. Hoy, kunin ko yung project mo, komisyon. Tapos hingin natin yung pera sa DBM, hingin natin doon sa Malacanang. O, so, ang most guilty, nandoon sa matataas na mga posisyon. Congress, Senate President, yang Malacanang, yan yun. Hindi itong mga to. Si Jinggoy Estrada kinasuhan muli ng plunder. Siya pa lang ang pinakamataas na opisyal na hinuli. Si dating Senador Bong Revilla, kalaboso din. Si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, kinasuhan din pero mukhang gagawing state witness. Yung iba, puro mga mid-level officials ng DPWH. Si dating District Engineer Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, at si JP Mendoza. Isa pang kinasuhan pero nagtatago abroad, si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. Hindi umuusad ang kanyang kaso dahil nga wala po siya dito sa bansa. Pero sila lang ba? Si Senator Chis Escudero at Joel Villanueva hanggang ngayon pending pa rin. Oh, naunang lumabas ang pangalan nito ni Joel Villanueva. Pero si Joel Villanueva nagbabasketball pa. Lumabas talaga yung pangalan na. Alam nyo ba si Jinggoy, doon mismo sa hearing ng Senado, kinlear siya nung mismong taga-DPWH. Si Alcantara mismo, kinlear si Jinggoy, pero si Jinggoy nakakulong. Hindi niya kinlear ito si Villanueva. Ito si Chis Escudero. Wala mang ano si Chis Escudero. Hindi man lumutang ang pangalan ni Chis Escudero doon. Ang nakikita nilang problema kay Chis Escudero noon, ginagawa nila ng kaso si Chis Escudero noon kasi nga doon sa impeachment, dahil nga yung impeachment hindi tumuloy. Yung sa campaign funds din katulad nung kay Marcoleta. O kita mo si Marcoleta nakakulong na siya, hindi pa. Dinismiss ng COMELEC yung kay Marcoleta. Oh, pero si Chis Escudero, hindi ko alam kung dinismiss na ba ng COMELEC yun. Pero kita mo, di ba? Ibig sabihin dito talaga, wineponize nila itong flood control para ma-manipulate itong mga senador para hindi sila imbestigahan. O kayo mga senador kayo, putang ina ninyo. Oo, ninakaw namin yung pera. Ano ngayon? Ano, gusto nyong imbestigahan? Tangina nyo, makukulong kayo lahat. Sino mag-imbestiga nito, ipakukulong namin. May kaso, wala, ipakukulong namin. O ikaw, senador. Bakla ka na senador. O, gusto mo makulong? Siyempre, hindi. Gagawin mo ngayon, pagtatanggol mo lang sila. O kaya, mag-ano ka, bubulag-bulagan ka na lang. Diba? Ang kanilang preliminary investigation sa Ombudsman. Ibig pong sabihin, hindi pa sila nakakasuhan o wala pang finding ng prima facie evidence laban sa kanila. Wala pang finding, wala pang prima facie evidence para laban sa kanila. Nauna pa si Marcoleta, nauna pa si Defensor, nauna pa si Jinggoy. Nakahanap kagad sila ng prima facie evidence sa mga kalaban nila sa politika, pero dito sa mga bumaliktad, wala pa. Wala pa dun. Ano yung lokohan na yan? Ha? Kuha nyo yung lokohan na yan? Oo, tangina yan. Ganyan tayo tinatarantado na itong gobyerno na ito tapos hindi tayo magagalit.
Bakit ka ba nagagalit, Boss Dada? Di mo naman kamag-anak yung mga yan. Pucha, yun na nga ang problema eh. Kaya nilang gawin sa mga high-ranking officials, lalong-lalo na sa atin. Kung hindi nila naririnig etong malalakas na boses na itong mga politiko na ito na pinakukulong nila, lalong-lalo na tayo. Gaano tayo kadelikado sa kamay na itong mga hudas na ito? Pero siyempre, ang tanong ng lahat, anong nangyari kay dating Speaker Martin Romualdez? Si Romualdez ang paulit-ulit na iniuugnay ni Zaldico sa flood control. Hindi lang si Zaldico, umpisa pa lang nung hearing. Lumabas na ang pangalan ni Romualdez. Inilabas na ng mga diskaya. Yung diskaya mabubulok na sa kulungan. Si Romualdez papasyal-pasyal pa. Tapos putang ina ang ini-impeach natin si Vice President Inday Sara. Na ang hinahabol lang natin 50 million o 40 million doon sa 125 million. Yun lang ang hinahabol natin sa kanya. Tapos ang gastos araw-araw sa kanyang hearing, di umano, 25 million. Gagastos tayo ng 2.3 billion para sa impeachment ni Inday Sara na hindi naman siya mai-impeach. Na imbis na sana mapunta na lang sa mabuti, sa yung pera na yan. Napunta pa dyan, nagsayang pa ng pera dyan sa hearing na yan. Oh, para lang doon sa 40 million na wala naman sinasabi ang Maraming salamat kay James Panaligan mabuhay. Oh, maraming yung impeachment na yan. Wala makakwento-kwenta yan. Sinasayang natin ng pera sa 40 million lang na hinahanap samantalang ito si Martin Romualdez bilyon, trilyon, mali-maliit ang pera. Puta nasa laya pa. Ni wala pang kasong na isasampa sa kanya. Ang tagal-tagal nang lumabas ng pangalan niya, nauna pa nakasuhan yung mga iba na wala namang koneksyon sa flood control, pero itong ulol na ito hanggang ngayon papasyal-pasyal pa. Skandal. Ito po, ngayong Biyernes, inanunsyo ng Ombudsman ang rekomendasyon para sa pagsampa ng reklamo para sa preliminary investigation laban kay Romualdez. Parang ang lalim pakinggan. Pero kung pag-aaralan mo po talaga ang ibig sabihin niyan, halos hindi po umusad ang kanyang kaso. Ang ibig sabihin lang po niyan, merong rekomendasyon ang mga investigador ng Ombudsman na Kita mo kung gaano katarantado ito si Boying Rimulya. May special panel of investigator ipinadala sa preliminary investigation sa Ombudsman. Kumbaga, galing sa isang kwarto sa loob ng Ombudsman, nilipat lang sa kabilang kwarto. Hanggang ngayon, hinahanapan pa ng probable cause. Putang ina niyan. Ang tagal-tagal na niyan, hanggang ngayon nasa probable cause pa din. Ang bilis na ipakulong si Jinggoy. Nahanapan kagad ng probable cause si Jinggoy. Nahanapan kagad ng probable cause eto si Bong Revilla. Nahanapan kagad ng probable cause etong si Marcoleta. Hanggang ngayon wala pa ring probable cause kay Martin Romualdez. Kahit grade 1 maiintindihan na si Zaldico, ang boss niyan, yung Speaker of the House. At yung Speaker of the House, putang ina pinsan ng presidente yan. Kahit grade 1, maiintindihan yan. Hindi mo kailangan maging expert sa paksilika. Hindi mo kailangan maging eksperto sa rocket science. Hindi mo kailangan maging scientifico para maintindihan mo yung yung sindikato na yan. Tapos ngayon sila nasa laya pa. Humanda talaga kayo kapag presidente na si Inday Sara at pag vice president na si Robin Padilla. Humanda kayo talaga. Putang ina, magtago na kayo sa mga tumbong ng mga nanay ninyo, sa mga matres ng mga nanay ninyo. Dahil sigurado putang ina niyan, ubos kayo talaga lahat dito. simula ng preliminary investigation ang mismong ombudsman laban kay Romualdez para sa kasong plunder. Bagamat mabigat pakinggan, internal lamang po yan sa ombudsman. Wala pa sa Sandigan Bayan. Mula sa isang grupo ng mga investigador, papuntang ibang grupo ng mga investigador sa parehong organisasyon. So sinasabi, walang kakwenta-kwenta yung pagkilos ng kaso ni Martin Romualdez. From sets of investigators to another set of investigator to determining of probable cause. So wala pa sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakasuhan, iniimbestigahan pa lang hanggang ngayon. Iniimbestigahan nyo pa rin. Bali, ang gagawin ngayon, aalamin pa lamang kung sapat na ba ang ebidensya para magsampa ng totoong reklamo sa Sandigan Bayan. Magalamang pakinggan ang press release ng Ombudsman sa simpleng paliwanag para ngayon pa lamang isasalang sa piskal ang kaso laban kay Romualdez. Walang kwenta. Ngayon pa lang isasalang sa piskal ang kaso laban kay Romualdez. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang